Mag-aalas 7 na ng gabi nang naglakad si Ilira pauwi mula sa kanyang trabaho bilang kahera sa isang maliit na grocery sa gilid ng kalsada. Pagod ang kanyang katawan, dama niya ang bigat ng maghapon na pagtayo at pakikitungo sa kung ano-anong klase ng tao. Ngunit kahit ganun, sanay na siya. Ganito na ang takbo ng buhay niya mula nang mag-isa na lang siyang umaasa sa sarili. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng kalye, napansin niya ang kumpol ng mga taong nagmamadaling dumaan. Karamihan ay hindi na lumilingon sa paligid. Doon niya nakita ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng bangketa, halos nakahiga na sa sobrang pangihina. Marumi ang suot nito, gusot ang buhok at tila ilang araw nang hindi kumakain. Nakayuko lang ito, parang wala nang lakas kahit tumingin sa mga dumaraan. Saglit na napatigil si Elira. May bahagi sa kanya na gustong pagpatuloy na lang tulad ng ginagawa ng iba. Pagod siya, gutom at gusto na lang makauwi. Ngunit habang nakatitig siya sa lalaki, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero iba ang pakiramdam niya kumpara sa ibang nakikita niyang pulubi. Dahan-dahan siyang lumapit. "Kuya, okay ka lang ba?" Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang lalaki. Ilang segundo ang lumipas bago ito bahagyang tumangila. Doon nakita ni Elira ang mga mata nito. Hindi karaniwang tingin ang isang pulubi. Malinaw, mahinahon at tila may lalim na hindi niya maipaliwanag. "Pasensya na," mahina nitong sabi. "Hindi ko na kayang tumayo." Napalunok si Elira. Hindi niya inaasahan ang paraan ng pagsasalita nito. Maayos, hindi barubal at tila may pinag-aralan. Lalong naguluhan ng kanyang isip. "Saglit lang," sabi niya, sa kadali-daling tumakbo papunta sa malapit na tindahan. Ginamit niya ang natitira niyang pera para bumili ng tinapay at tubig. Hindi niya naisip kung ano ang kakainin niya mamaya. Basta ang alam niya, kailangan niya munang tulungan ng lalaking iyon. Pagbalik niya, inabot niya ang pagkain. "Kumain ka muna," sabi niya. Nag-alangan pa ang lalaki bago tanggapin ang tinapay. Nanginginig ang kamay nito habang kinakain ng pagkain na para bang ilang araw na talagang walang laman ng tiyan. Tahimik lang si Elira habang pinapanood siya. May kung anong bigat sa dibdib niya habang nakikita ang kalagayan nito. "Salamat," mahinang sabi ng lalaki, matapos uminom ng tubig. "Matagal na rin mula nang may tumulong sa akin ng ganito." Ngumiti ng bahagya si Elira, kahit pagod na siya. Walang anuman, kahit papaano nakakagaan din sa pakiramdam makatulong. Tahimik ulit ang lalaki, ngulit hindi inalis ni Elira ang tingin niya rito. Lalong lumalim ang pagtataka niya. Sa kabila ng maruming itsura nito, may kakaiba sa kilos at pananalita. Parang hindi basta-bastang taong lansangan. "Ano pangalan mo?" tanong niya. Saglit itong nag-isip na parang hinahanap pa ang sagot sa sarili. "Cade," sagot nito sa huli. Napansin niya ang alinlangan sa sagot nito, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay napatingin siya sa paligid. Padilim ng padilim ang kalye, at lalong lumalamig ang hangin. "May tutuluyan ka ba?" tanong niya. Umiling si Cade. "Wala, dito lang ako kung saan may pwesto." Napabuntong hininga si Elira. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, pero hindi niya kayang iwan ng lalaking ito sa ganitong kalagayan. Naalala niya ang sarili niya noong nagsisimula pa lang siya sa Maynila. Walang kakilala, walang matatakbuhan. "May maliit akong inuupahang kwarto," sabi niya medyo nag-aalinlangan. "Hindi maganda pero may higaan at bubong. Pwede kang tumira doon samantala." Napatitig si Cade sa kanya, tila hindi makapaniwala sa narinig niya. "Sigurado ka? Hindi mo naman ako kilala." Ngumiti ng bahagya si Elira. "Oo, hindi nga, pero hindi kita kayang pabayaan dito." Tahimik si Cade, halatang nag-iisip. Ilang sandali ang lumipas bago siya dahan-dahan tumanggap. "Kung ganun, salamat." Tinulungan ni Elira si Cade na tumayo. Ramdam niya ang bigat ng katawan nito, pati na ang panghihina. Mabagal silang naglakad papunta sa inuupahan niyang kwarto habang ang isip ni Elira ay puno ng tanong. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niya. Hindi niya alam kung sino talaga ang lalaking tinutulungan niya. Pero sa kabila ng lahat may kakaibang pakiramdam sa loob niya. Parang may dahilan kung bakit nagtagpo ang landas nila sa gabing iyon.
At habang papalayo sila sa madilim na kalsada, hindi niya alam na ang simpleng pagtutulong na iyon ay magsisimula ng isang kwento na magbabago ang buhay niya ng tuluyan. Pagdating nila sa maliit na inuupahang kwarto ni Elira, agad niyang binuksan ang ilaw at dahan-dahang pinaupo si Cade sa lumang kama na nasa gilid. Simple lang ang loob ng kwarto. May maliit na mesa, electric fan, at ilang gamit na maayos niyang itinabi sa isang sulok. Hindi ito komportable para sa iba, pero para kay Elira, sapat na ito para makaraos sa araw-araw. Napatingin si Cade sa paligid, tila sinusuri ang bawat detalye. "Pasensya na kung ito lang ha," mahinang sabi ni Elira habang inaayos ang kumot. "Hindi ako mayaman, pero sisikapin kong maging maayos ang pagtira mo dito." Umiling si Cade at bahagyang nangumiti. "Hindi, higit pa ito sa sapat. Matagal na rin mula nang makaramdam ako ng ganitong klasing katahimikan." Saglit natahimik si Elira. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang bigat sa mga salitang iyon. Parang hindi lang basta pagod ang pinagdadaanan ng lalaki, kundi may mas malalim pang dahilan. Kumuha si Elira ng malinis na damit mula sa kanyang maliit na cabinet. Lumang t-shirt iyon at shorts na minsan niyang ginagamit sa bahay. Inabot niya ito kay Cade. "Magpalit ka muna. Maligo ka na rin kung kaya mo. Nandyan lang yung banyo sa labas." Tinanggap iyon ni Cade ng may pag-aalangan. "Salamat, hindi ko alam kung paano ako makakabawi." "Hindi mo kailangang magbayad. Gusto ko lang tumulong." Tahimik nang tumanggo si Cade bago dahan-dahang tumayo at nagtungo sa banyo. Naiwan si Elira sa loob ng kwarto, nakatingin sa pinto habang iniisip ang nangyayari. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Hindi niya ugaling magpasok ng estranghero sa buhay niya, layo na sa sarili niyang tirahan. Pero may kung anong nagtulak sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Cade. Malinis na ang itsura nito kahit papaano. Bagamat halata pa rin ang pagod at panghihina, mas lumitaw ang ayos ng kanyang muka. Doon lalong napansin ni Elira ang kakaibang tindig nito. Hindi ito mukhang sanay sa hirap, kundi parang napadpad lang doon. "Mas okay ka na," sabi ni Elira habang inaabot sa kanya ang isang basong tubig. "Oo," sagot ni Cade. "Matagal na rin mula nang makaramdam ako ng ganito." Umupo si Elira sa gilid ng kama. Medyo may distansya sa kanya. "Kate, pwede ba kitang tanungin?" Napatingin sa kanya ang lalaki. "Ano yun? Paano ka napunta sa ganong kalagayan?" Maingat niyang tanong sa kanya. Saglit na napayuko si Cade, tila hinahanap ang tamang salita. "Hindi ko rin alam," sagot niya matapos ng ilang sandali. "Parang may nawala sa alaala ko. Ang alam ko lang, nagising na lang ako na wala akong kahit ano. Walang pera, walang matandaan na maayos." Napakunot ng noon ni Elira. "Wala kang maalala kahit pamilya mo?" Umiling si Cade. "Hindi, may mga pira-pirasong imahe pero hindi buo. Parang may hinahanap ako pero hindi ko alam kung ano." Natahimik si Elira. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito o baka may tinatago. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Cade, ramdam niyang hindi ito nagsisinungaling. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Elira para pumasok sa trabaho. Tahimik niyang inihanda ang simpleng almusal, tinapay at kape. Paglingon niya, nakitang nagising na rin si Cade at tahimik lang na nakaupo. "Maaga ka palang magising," sabi niya. Ngumiti si Cade. "Sanay siguro ang katawan ko." Inabutan niya ito ng pagkain. "Kumain ka muna, kailangan mong bumawi ng lakas." Habang kumakain sila, napansin ni Elira na maayos kumilos si Cade. Hindi siya nagmamadali, hindi rin magulo kumain. Para bang likas sa kanya ang disiplina. Bago umalis, huminto si Elira sa may pintuan.
Maiiwan ka dito mag-isa. Sana okay lang. Wala kang dapat ikabahala. Aayusin ko ang sarili ko habang wala ka. Tumanggo si Elira bago tuluyang umalis. Buong araw, hindi mawala sa isip niya ang iniwang lalaki sa kanyang kwarto. May konting kaba, pero mas nangingibabaw ang tiwala na kahit paano ay tama ang ginawa niya. Pagbalik niya sa gabi, nagulat siya sa kanyang makita. Malinis ang kwarto, makalinis na ang sahig, maayos ang mga gamit, at pati ang maliit na mesa ay inayos niya. Nakaupo si Cade sa gilid, tila naghihintay. "Ginawa mo to?" tanong ni Elira. "Oo," simpleng sagot ni Cade. "Gusto kong makatulong kahit paano." Hindi napigilan ni Elira ang ngumiti. "Salamat." Sa gabing iyon, habang tahimik silang nakaupo sa maliit na kwarto, unti-unting nabuo ang isang bagong simula. Hindi pa malinaw kung saan patungo ang lahat, pero pareho nilang naramdaman na may pagbabago nang nagsisimula. Isang bagay na maaaring magdala sa kanila sa mas malaking katotohanan sa hinaharap. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Cade kaysa kay Elira. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama, nakatingin sa maliit na bintana kung saan pumapasok ang mahina at mapusyaw na liwanag ng umaga. May kakaibang pakiramdam sa loob niya. Parang may kulang, parang may hinahanap na hindi niya maabot. Ngunit kahit ganoon, pinilit niyang ituon ang isip sa kasalukuyan. Nang magising si Elira, agad niyang napansin na gising na ang lalaki. "Ang aga mo na naman," sabi niya habang inaayos ang sarili. "Hindi ako sanay matulog ng matagal," sagot ni Cade, kalmado ang boses. Matapos ang simpleng almusal, umalis si Elira papulita sa trabaho. Bago siya tuluyang lumabas, sandali siyang tumingin kay Cade. "Mag-iingat ka dito. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako mamaya." Tumanggo si Cade. "Susubukan kong maghanap ng trabaho ngayon." Napahinto si Elira. "Sigurado ka? Baka hindi ka pa ganoon kalakas." "Hindi ako pwedeng manatili lang dito habang ikaw ang nagpapakahirap. Kailangan kong gumawa ng paraan." Hindi na siya pinigilan ni Elira. Sa halip, bahagya siyang nangumiti at tumanggo bago umalis. Pagkalabas ni Cade sa kalsada, agad niyang naramdaman ang init ng araw at ingay ng paligid. Hindi pa rin siya sanay, pero pinilit niyang humakbang papunta sa mga tindahan at establishmento na maaaring tumanggap sa kanya. Unang pinuntahan niya ang isang maliit na karinderya. Lumapit siya sa may-ari at magalang na nagtanong kung may bakanting trabaho. Ngunit agad siyang tinignan mula ulo hanggang paa. "Pasensya ka na, iho. Kailangan namin ng maayos ang itsura. Baka matakot ang customers." Tahimik na tumanggo si Cade at umalis. Hindi siya nagtampo, pero ramdam niya ang kirot ng pagtanggi. Sumunod niyang pinuntahan ang isang construction site. Doon, mas direkta ang sagot ng foreman. "May experience ka ba?" tanong nito. Sandaling natahimik si Cade. Hindi niya alam kung paano sasagot. Wala siyang maalala. "Hindi ko po sigurado," mahinang sagot. Umiling ang foreman. "Hindi pwede yan. Delikado dito. Kailangan marunong ka na." Muli umalis si Cade nang walang nakuha. Ilang beses pa siyang nagtanong sa iba't ibang lugar. Sa tindahan, sa maliit na warehouse, kahit sa mga nagtitinda sa kalsada. Pero pare-pareho ang sagot. Wala siyang sapat na itsura, wala siyang experience at higit sa lahat, wala siyang mapapatunayan kung sino siya. Habang lumilipas ang oras, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang mga hakbang. Hindi lang dahil sa pagod,
kundi dahil sa pakiramdam na parang wala siyang lugar sa mundong iyon. Naupo siya sa isang gilid ng kalsada, sandaling ipinikit ang mga mata. Doon, may mga pira-pirasong imahe na sumagi sa isip niya. Mga tao na nakaayos, isang malaking mesa, mga papel, at mga boses na tila may respeto sa kanya. Ngunit mabilis itong nawala, parang usok na hindi niya mahawakan. Bakit? Bulong niya sa sarili. Sino ba talaga ako? Pagdating ng hapon, bumalik siya sa kwarto ni Elira nang walang dala kundi pagod at panghihina. Pagkapasok niya, agad siyang umupo at napayuko. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nangyari. Nang dumating si Elira makalipas ang ilang oras, agad niyang napansin ang itsura ni Cade. Napagod ka, sabi niya may halong pag-aalala. Wala akong nahanap, diretsyo nitong sagot. Lahat sila, tinanggihan ako. Umupo si Elira sa tabi niya. Normal lang yan, hindi naman madaling maghanap ng trabaho, lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Pero gusto kong makatulong, sagot ni Cade. Hindi niya tinigil ang sarili, ayokong maging pabigat sa'yo. Napangiti si Elira, kahit may lungkot sa mga mata niya. Hindi ka pabigat. Kung gusto mong bumawi, unahin mo munang ayusin ang sarili mo. Natahimik si Cade. Hindi siya sanay na may taong nagsasabi ng ganoon sa kanya. Hindi niya iniintindihan kung bakit, pero may init sa dibdib niya tuwing naririnig ang mga salita ni Elira. Kinagabihan, habang tahimik silang kumakain ng simpleng hapunan, napansin ni Elira ang kakaibang paraan ng paghawak ni Cade sa kutsara at tinidor. Maayos, parang sanay sa mas formal na setting. Cade, bigla niyang sinabi, sigurado ka bang wala kang maalala? Sandaling natahimik ang lalaki. Meron, pero hindi malinaw, sagot niya. Parang may buhay ako dati na iba sa ngayon. Napatingin si Elira sa kanya, mas lalong nabuguluhan pero mas lalong interesado. Hindi niya alam kung ano ang totoo, pero ramdam niya na may mas malalim na kwento sa likod ng lalaking nasa harap niya. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabuo sa kanilang dalawa ang isang tahimik na pangako, na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi sila susuko. Ngunit hindi pa nila alam na ang mga simpleng araw na ito ay bahagi lamang ng mas malaking pagsubok na darating sa kanilang buhay. Lumipas ang mga araw na halos pare-parehong takbo. Gigising si Elira ng maaga para pumasok sa trabaho, at si Cade naman ay susubukang maghanap ng magpagkakaitaan sa labas kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan. Ngulit sa kabila ng hirap, may unti-unting nagbabago sa loob ng maliit na kwarto na pinagsasaluhan nila. Hindi na ito kasing tahimik at awkward tulad noong una. May nabubuong tiwala, dahan-dahan pero totoo. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw, umuwi si Elira na mas pagod kaysa dati. Mabigat ang kanyang hakbang habang binubuksan ang pinto. Ngunit pagpasok niya, agad niyang napansin ang kakaibang kaayusan ng kwarto. Mas maayos ito kaysa dati, at may nakahain pang simpleng pagkain sa mesa, instant noodles at tinapay. Ginawa mo to? Tanong niya habang napahinto sa pintuan. Tumanggo si Cade na nakaupo sa gilid ng kama. Nakita ko yung natirang pera mo kanina. Ginamit ko para makabili ng kaunting pagkain. Sana hindi ka magalit. Hindi napigilan ni Elira ang mapangiti, kahit may pagod ang kanyang mga mata. Hindi ako galit. Sa totoo lang, natutuwa pa nga ako. Umupo siya sa harap ng mesa at sinimulang kumain. Tahimik si Cade habang pinapanood siya, parang nag-aabang ng reaksyon. Masarap, sabi ni Elira
kahit alam niyang simple lang iyon. Salamat. Saglit na yumuko si Cade, tila nahihiya. Gusto ko lang bumawi kahit konti. Natahimik ang dalawa habang kumakain, ngunit hindi na ito yung dating katahimikan na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, mas komportable na. Parang may unti-unting nabubuong koneksyon sa pagitan nila. Matapos kumain, umupo si Elira sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Alam mo, Cade, minsan naiisip ko bakit ganito ang buhay. Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Napatingin sa kanya si Cade. Anong ibig mong sabihin? Hindi simula bata pa ako na ang tumutulong sa pamilya ko. Hanggang ngayon, ako pa rin ang inaasahan. Kahit gusto kong magpahinga, hindi pwede. Paliwanag niya, may halong pagod at lungkot ang boses. Minsan naiinggit ako sa iba, yung parang may choice sila. Tahimik na nakinig si Cade. Hindi siya agad sumagot, ngunit makikita sa kanyang mukha ang pag-unawa. Hindi kita masisisi, sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Pero sa tingin ko, hindi nasasayang yung mga ginagawa mo, kahit hindi mo pa nakikita ngayon. Napatingin si Elira sa kanya, medyo nagulat. Bakit parang sigurado ka? Bahagyang numiti si Cade. Hindi ko rin alam, pero parang may bahagi sa akin na naniniwala na may patutunguhan ang lahat ng paghihirap. Napaisip si Elira. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga salita ni Cade, pero may bigat ito. Hindi ito tunog basta-basta, kundi parang galing sa isang taong may malalim na karanasan. Cade, muli niyang sabi, ano bang pakiramdam na walang maaalala? Hindi ka ba natatakot? Saglit na tahimik ang lalaki. Timnigan niya ang kisami, parang may hinahanap sa kanyang isipan. Sa totoo lang, oo, nakakatakot. Aminin niya. Parang wala kang pinanggalingan. Parang wala kang pagkakakilanlan. Napayuko siya, saka nagpatuloy. Pero kapag nandito ako, kasama ka, parang kahit papaano may direksyon ulit. Hindi agad nakasagot si Elira. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. May kung anong bumigat sa dibdib niya, ngunit hindi masakit, kundi parang may init. Hindi mo kailangang harapin yan mag-isa. Nandito lang ako. Nagtinginan sila at sa sandaling iyon, mas lalong tumibay ang tiwala sa pagitan nila. Lumipas pa ang ilang araw na gano'n ang takbo. Kahit hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Cade, hindi na ito tulad ng dati na puro bigat at lungkot. May mga sandali na nagkwekwentuhan sila, nagtatawanan kahit sa simpleng bagay, at minsan ay sabay lang na tahimik habang nagpapahinga. Isang gabi, habang nakaupo si Cade sa sahig at inaayos ang ilang gamit, bigla siyang napatigilan. May hawak siyang lumang papel na nakita niya sa loob ng kanyang bulsa. Gusot na, parang matagal nang nandoon. Ano yon? Tanong ni Elira. Hindi agad sumagot si Cade. Tinignan niya ang papel, parang may sinusubukang alalahanin. Hindi ko alam, pero parang mahalaga ito. Lumapit si Elira at tinignan ang papel. Wala itong malinaw na sulat, halos burado na. Ngunit may bahagi doon na parang numero o simbolo na hindi nila maintindihan. Baka clue yan, sabi ni Elira, sa kung sino ka dati. Tahimik na tumanggo si Cade, ngunit sa loob niya may kakaibang pakiramdam. Parang unti-unting bumabalik ang mga bagay na matagal nang nawala. At habang mas lumalalim ang kanilang pagsasama, hindi nila napapansin na papalapit na sila sa mga sagot na magbabago sa lahat ng kanilang pinanghahawakan. Isang umaga, pumasok si Elira sa trabaho na mabigat ang pakiramdam kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tahimik lang siyang nagbukas ng kanyang kahera at sinimulan ng araw tulad ng nakasanayan. Ngunit hindi pa man nagtatagal, napansin na niya ang kakaibang galaw ng kanyang supervisor at ang mga bulungan ng ilang kasamahan. May tensyon sa paligid na hindi niya naiintindihan. Maya-maya, tinawag siya ng manager sa opisina.
Kinabahan si Elira habang naglalakad papunta roon. Hindi siya sanay na inatawag ng ganon, lalo na't wala namang siyang alam na nagawang mali. Pagpasok niya, sinalubong siya ng seryosong mukha ng manager. "Elira, maupo ka muna," sabi nito. Tahimik siyang umupo, pilit pinapakalma ang sarili. "Diretsuhin na kita," patuloy ng manager. Dahil sa pagdagsak ng benta nitong mga nakaraang buwan, napilitan ng management na magbawas ng empleyado, isa ka sa mga napiling tanggalin. Parang tumigil ang mundo ni Elira sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. "Ma'am, baka pwedeng..." Hindi niya natapos ang sasabihin. "Pasensya na," putol ng manager. "Hindi personal ito, kailangan lang talaga." Tahimik na tumanggo si Elira. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng opisina na tila walang direksyon. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang gabing yon, lalo na kay Cade. Habang naglalakad pauwi, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang isip niya ay puno ng tanong, paano na ang renta, pagkain, at pang-araw-araw na gastusin? Hindi pa nga siya nakakabangon sa hirap, may bago na namang pagsubok. Pagdating niya sa kwarto, tahimik niyang binuksan ang pinto. Agad siyang napansin ni Cade na nakaupo sa sahig, may inaayos na gamit. "Ang aga mo ngayon," sabi nito, pero napansin agad ang kakaibang itsura ni Elira. "May nangyari ba?" Hindi agad nakasagot si Elira. Ibinaba niya ang bag at naupo sa kama saka napayuko. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "Tinanggal na ako sa trabaho," mahina niyang sabi. Parang napako si Cade sa kinauupuan. "Ano?" "Retrenchment daw," dagdag ni Elira. "Kailangan magbawas ng tao." Tahimik ang kwarto. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Lumapit si Cade at umupo sa harap niya. "Anong plano mo?" Napailing si Elira. "Hindi ko alam. Wala akong ipon. Hindi ko rin alam kung saan agad makakahanap ng bagong trabaho." Hindi niya napigilan ang mapaluha. Hindi siya madalas umiyak, pero sa pagkakataong iyon, bumigay ang kanyang emosyon. Nakita iyon ni Cade at agad siyang nag-alala. "Elira," mahina niyang sabi. Hindi siya sanay na makakita ng ganung sitwasyon, pero may instinct sa kanya na kumilos. Kumuha siya ng basong tubig at inabot kay Elira. "Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa," sabi nito. "Hindi pa tapos ang lahat." Napatawan ng bahagya si Elira kahit may luha. "Hindi ka nag-iisa." Kinabukasan, mas maaga pa kaysa dati ay umalis si Cade. Hindi niya sinabi kay Elira kung saan siya pupunta, pero malinaw ang nasa isip niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Buong araw siyang naghanap ng kahit anong trabaho, kahit anong pwedeng pasukan, kargador, helper, kahit anong trabaho na hindi nangangailangan ng credentials. Ilang beses siyang tinanggihan, pero hindi siya sumuko. Sa wakas, may isang maliit na tindahan ng construction materials ang pumayag na kunin siya bilang pansamantalang tagabuhat. Mababa ang sahod at mabigat ang trabaho, pero hindi siya nagreklamo. Pag-uwi niya, halata ang pagod sa kanyang katawan. Naninginig ang kanyang mga kamay at pawis na pawis siya. Mulit sa unang pagkakataon, may dala siyang maliit na supot ng pagkain. "Cade?" Gulat na sabi ni Elira nang makita siya. "Anong nangyari sa'yo?" Ngumiti siya kahit hirap. "May nahanap akong trabaho." Napatingin Elira sa hawak niyang pagkain. "Para saan yan?" "Para sa atin," sagot ni Cade. "Hindi na pwedeng ikaw lang ang gumagastos." Hindi nakapagsalita si Elira. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Cade. Sa kabila ng lahat ng hirap nito, nagawa pa rin niyang isipin siya. Habang sila'y kumakain ng hapunan, napansin ni Elira ang mga pasa sa kamay ni Cade. "Nasaktan ka pa," sabi niya, may pag-aalala. "Okay lang yan. Mas mahalaga na may maipakain tayo."
Napangiti si Elira pero may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Cade. Sa gabing yun, mas lalong tumibay ang koneksyon nila. Hindi na ito simpleng pagtutulong. May respeto, malasakit, at unti-unting nabubuong damdamin. At sa gitna ng kanilang pagsubok, mas lalo nilang nakikita ang tunay na halaga ng bawat isa, hindi dahil sa estado sa buhay, kundi sa paano nilang pinipiling manatili sa tabi ng isa't isa sa kabila ng lahat. Lumipas ang ilang araw na gano'n ang naging takbo ng buhay nila. Si Cade ay araw-araw na pumapasok sa maliit na tindahan ng construction materials. Buhat dito, ayos doon, at kahit mabigat ang trabaho ay tiniis niya para lang maipangtustos nila. Si Elira naman ay patuloy na naghahanap ng bagong trabaho, kung saan-saan nagpasa ng resume, kahit minsan ay wala siyang natatanggap na sagot. Sa kabila ng pagod, may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi man perpekto ang sitwasyon, ramdam nila na may kasama sila sa laban. Isang hapon, habang nagpapahinga si Cade matapos ang trabaho, napansin niya ang maliit na bag na dala niya nung una siyang natagpuan ni Elira. Matagal na niya itong hindi binubuksan, parang may pumipigil sa kanya noon. Ngulit sa pagkakataong iyon, may kung anong nagtulak sa kanya na silipin ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Ilang pirasong damit ang laman, halos wala ng halaga. Ngunit sa ilalim, may isang bagay na kumintab sa kanyang paningin. Isang relo. Kinuha niya ito at dahan-dahang tinignan. Hindi ito ordinaryong relo. Mabigat, makintab, at halatang mamahalin. Hindi ito bagay sa isang taong natagpuan sa lansangan. Habang hawak niya iyon, bigla siyang napapikit. May pumasok na imahe sa isip niya. Isang malaking silid, mga taong nakasuot ng formal, at siya na nakatayo sa harap, tila may kausap. May naririnig siyang boses ngunit hindi malinaw. Agad niyang binuksan ang mata, hingal parang may hinabol. Ano yun? Bulong niya sa sarili. Saktong dumating si Elira mula sa labas. Napansin niya agad ang kakaibang itsura ni Cade. Ayos ka lang? Ipinakita ni Cade ang relo. Nakita ko to sa bag ko. Hindi ko alam kung saan galing, pero parang mahalaga. Lumapit si Elira at tinignan ng relo. Mukhang mamahalin nga, sabi niya. Sigurado ka bang sayo yan? Yun ang hindi ko alam, pero habang hawak ko, parang may naaalala ko. Umupo si Elira sa tabi niya. Ano yung naaalala mo? Mga tao, isang opisina. Parang may meeting, sagot ni Cade habang pilit inaalala. Parang may kinalaman ako doon pero hindi ko pa rin buo. Tahimik na nakinig si Elira. Unti-unti niyang nare-realize na hindi basta-basta ang lalaking tinulungan niya. May pinanggalingan itong walayo sa kasalukuyang kalagayan niya. Kinabukasan, nagpa siya silang lumabas para subukang hanapin ng mga lugar na maaaring konektado sa alaala ni Cade. Naglakad sila sa mas mataong bahagi ng lungsod, kung saan matataas ang gusali at mas pormal ang paligid. Habang naglalakad, napapahinto si Cade sa ilang lugar. May mga pagkakataon na tumitingin siya sa isang malaking gusali na parang may naaalala pero hindi niya makuha. Dito, sabi niya minsan, natingin sa isang malaking gusali. Tinignan niya ito, isang malaking kumpanya ang nakasulat sa harap. Hindi niya alam kung bakit pero kinabahan siya. Sigurado ka? Tanong niya. Umiling si Cade. Hindi ko rin alam. Parang may humihila sa akin pero hindi ko maintindihan. Nagpatuloy silang naglalakad. Pumapasok sa iba't ibang lugar, mga opisina, lobby, at kahit mga mall. Umaasang may makakapagbigay linaw sa kanyang alaala. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalo lang silang nalilito. Habang nagpapahinga sila sa isang bangke sa gilid ng kalsada, napayuko si Cade. Sabi niya, pakiramdam ko, malapit na ako pero hindi ko pa rin maabot. Hinawakan ni Elira ang kanyang kamay. Okay lang yan, hindi naman kailangang madaliin.
Napatingin si Cade sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Paano kung hindi maganda yung matuklasan natin? Bahagyang ngumiti si Elira. Mas natatakot ako kung hindi natin susubukan. Hindi ka pwedeng manatiling ganito habang buhay. Natahimik si Cade. Sa mga sandaling iyon, mas lalo niyang na-appreciate ang presensya ni Elira. Hindi lang siya tumulong, sinamahan siya sa paghahanap ng sarili niya. Pag-uwi nila, pagod ang katawan nila pero may kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Hindi pa nila nakukuha ang sagot pero alam nilang papalapit na sila. At sa bawat piraso ng alaala na unti-unting bumabalik, mas lumilinaw na ang katotohanan. Isang katotohanang hindi nila inaasahan at magpapabago sa lahat ng nakasanayan nila. Kinabukasan, bumalik sina Elira at Cade sa lugar na hindi mawala sa isip niya. Ang malaking gusali na tila pamilyar sa kanya kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mas maaga silang pumunta. Halos kakaunti pa lang ang tao sa paligid, pero sapat na para maramdaman ni Elira ang kaibahan ng mundong papasukan nila. Malinis ang paligid, maayos ang suot ng mga taong papasok at ramdamang pormalidad sa bawat kilos. Napahinto si Cade sa harap ng gusali. Tinitigan niya ang pangalan na nakasulat sa itaas na parang may pilit na bumubuo sa kanyang alaala. Kumunot ang noo niya, sa kadahan-dahang napahawak sa kanyang ulo. "Cade, okay ka lang?" Tanong ni Elira, halatang nag-aalala. "Parang dito," mahina niyang sagot. "Hindi ko maipaliwanag pero parang may koneksyon ako sa lugar na to." Napatingin si Elira sa gusali. Hindi niya alam kung ano ang aasahan pero naramdaman niyang kailangan nilang subukan. "Pumasok tayo," sabi niya, pilit pinalalakas ang loob. Dahan-dahan silang yumakad papasok. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad sa kanila ang malawak at eleganteng lobby. Marble ang sahig, may receptionist sa harap at ilang empleyado na abala sa pagpasok at paglabas. Agad silang napansin ng ilan, lalo na si Cade na hindi pa rin ganap na maayos ang itsura kumpara sa mga taong nandoon. "Excuse me," sabi ni Elira sa receptionist. Ngumiti ng pilit ang receptionist pero halata ang pag-aalinlangan. "Ano pong kailangan ninyo?" Hindi agad nakasagot si Cade. Nakatingin lang siya sa paligid, tila hinahabol lang kung anong nawawala sa kanyang isip. Ngunit biglang may isang lalaking nakasuit ang napahinto habang papasok. Napatingin ito kay Cade at tila nanlaki ang mga mata nito. "Sir?" Mahina nitong sabi na parang hindi makapaniwala. Napalingon si Elira. "Ha?" Lumapit ang lalaki kay Cade, halatang gulat. "Sir Cade, kayo po ba yan?" Napakunot ang noo ni Cade. Kilala mo ako?" Lalong nanlaki ang mata ng lalaki. "Sir, ako po si Adrian, assistant ninyo sa opisina. Matagal na namin kayong hinahanap." Parang tumigil ang oras, hindi makapaniwala si Elira sa naririnig. "Ano ibig mong sabihin?" "Siya po ang CEO ng kumpanya," diretsyo nitong sagot. Nanlamig ang katawan ni Elira. Napatingin siya kay Cade na ngayon ay tila mas lalong nalilito. "Ako? CEO?" bulong ni Cade. Hindi pa man siya makarecover ay may isa pang matandang lalaki ang lumabas mula sa elevator. Napatingin ito sa kanila at agad ding napahinto. "Cade," sabi nito, mabigat ang boses. "Salamat sa Diyos, buhay ka." Napatingin si Cade sa kanya at sa sandaling iyon parang may sumabog na alaala sa kanyang isip. Mga eksena ng opisina, mga meeting, mga desisyon, lahat bumalik sabay-sabay. Napahawak siya sa ulo, napapikit. Ako nga." Lumapit ang matandang lalaki at hinawak siya sa balikat. "Matagal kaming hinahanap, akala namin hindi ka na namin makikita ulit." Napatingin si Cade kay Elira. Sa mga mata niya makikita ang halo-halong emosyon, gulat,
kalituhan at unti-unting pag-unawa. Aksidente, sabi niya, parang kinakausap ang sarili. Naaksidente ako, kaya ako nawala. Tahimik na nakatayo si Elira, hindi pa rin makapaniwala sa lahat. Ang lalaking pinulot niya sa kalsada, ang tinulungan niya, ang nakasama niya sa hirap ay isa palang CEO. Sir, kailangan na po kayong ipasok. Marami pong kailangang ayusin. Hindi agad gumalaw si Cade. Nakatingin lang siya kay Elira na parang hindi alam kung paanong haharapin ang bagong katotohanan. Sumama ka, sabi niya kay Elira. Napaatras si Elira. Hindi ako bagay dito. Ngunit hinawak ng Cade ang kamay niya. Kung wala ka, wala ako dito ngayon. Natahimik si Elira. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Masaya ba? Natatakot? O nalilito? Sa huli, sumama siya. Ngunit habang naglalakad sila papasok sa elevator, ramdam niya ang unti-unting paglayo ng mundong nakasanayan niya. At sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang katotohanan. Hindi na pareho ang buhay nila. At ang simpleng kwentong nagsimula sa lansangan ay ngayon papasok na sa isang mundong hindi nila inaasahan. Pagpasok nila sa elevator, ramdam agad ni Elira ang pagbabago ng paligid. Tahimik ang loob, malamig ang hangin, at parang bawat segundo ay mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, at mas lalo siyang nailang nang mapansin niyang iba na ang tingin ng mga taong nakakasalubong nila kay Cade. Kanina, isa lang siyang pulubi sa paningin ng lahat. Ngayon, tila isa siyang taong may kapangyarihan na agad kinikilala ng lahat. Tahimik lang si Cade habang nakatingin sa salamin ng elevator. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, makikita ang lalim ng iniisip niya. Unti-unti nang bumabalik ang mga alaala niya, at sa bawat piraso, mas nagiging malinaw ang kanyang pagkakakilanlan. Pagbukas ng elevator, agad silang sinalubong ng ilang taong nakaayos, mga empleyadong halatang matagal nang naghihintay. Sir Cade, sabay-sabay nilang bati, may halong paggalang at ginhawa sa kanilang boses. Bahagyang tumanggo si Cade kahit hindi pa siya ganap na sanay sa sitwasyon. Ramdam ni Elira ang distansya, hindi lang sa lugar, kundi pati sa paraan ng pakikitungo ng mga tao. Dinala siya ng assistant sa isang opisina. Malaki iyon, maayos, at halatang para sa isang taong mataas ang posisyon. Pagpasok nila, saglit na napahinto si Cade. Tinitigan niya ang bawat sulok, bawat gamit, na tila may mga alaala na unti-unting bumabalik. Dito po kayo nagtatrabaho, Sir Cade, sabi ng assistant. Simula nang nawala kayo, halos tumigil ang ilang operasyon ng kumpanya. Napahawak si Cade sa mesa. May mga imahe na pumasok sa isip niya. Mga meeting, mga desisyon, mga taong umaasa sa kanya. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad na matagal niyang hindi alam na dadala niya. Samantala, tahimik lang si Elira na nakatayo sa gilid. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Pakiramdam niya, hindi na siya bagay sa mundong iyon. Ang simpleng kwarto na pinagsaluhan nila ay napalitan ng isang opisina na parang hindi niya kayang maabot. Sir, kailangan po kayong dalhin sa ospital, biglang sabi ng matandang executive. Para makasigurado tayo na maayos ang kalagayan ninyo. Hindi na tumutol si Cade. Sa halip, napatingin siya kay Elira. Sumama ka. Nag-alangan si Elira pero sa huli ay tumanggo rin. Hindi pa rin niya kayang iwan ng lalaking ilang araw pa lang ang nakalipas ay kasama niya sa hirap. Sa ospital, agad na inasikaso si Cade. Sunod-sunod ang mga tests habang si Elira ay tahimik lang na naghihintay sa labas. Doon, lalo niyang naramdaman ang agwat ng kanilang mundo. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay may kanya-kanyang lakad, may tiwala sa sarili, habang siya ay parang naliligaw. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor.
Stable ang kondisyon niya, sabi nito. Ang pagkawala ng alaala niya ay dulot ng trauma mula sa aksidente, pero mukhang unti-unti na itong bumabalik. Napabuntong hininga si Elira, may halong ginhawa at kaba. Pagkapasok niya sa kwarto ni Cade, nakita niya itong nakaupo, tahimik na nakatingin sa bintana. "Kamusta ka?" tanong niya. Napalingon si Cade. "Mas malinaw na ngayon," sagot niya. "Naalala ko na. Halos lahat." Tahimik na tumanggo si Elira. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. "CEO nga ako. May pamilya, may negosyo, may mga taong umaasa sa akin." Napayuko si Elira. "Ibig sabihin, babalik ka na sa dati mong buhay?" Hindi agad sumagot si Cade. Tinitigan niya si Elira na parang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano. "Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit," sabi niya sa huli. "Parang ibang tao na ako ngayon." Bahagyang numiti si Elira kahit may lungkot sa kanyang mga mata. "Pero ikaw pa rin yung taong nakilala ko. Hindi naman nagbago yon." Sa mga sumunod na araw, mabilis ang naging pagbabago. Bumalik si Cade sa kumpanya, inayos ang mga naiwan niyang responsibilidad at unti-unting bumalik sa dati niyang posisyon. Ang mga tao sa paligid niya ay mas lalong naging formal, mas lalong may distansya. Samantala, si Elira ay inanyayahan sa kumpanya bilang pasasalamat. Ngunit sa bawat araw na naroon siya, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya kabilang. May mga tingin ng pangmamaliit, mga bulonggangang na hindi niya man direktang naririnig pero ramdam niya. Habang nakaupo siya sa isang sulok ng opisina isang araw, napatingin siya kay Cade na abala sa pakikipag-usap sa mga empleyado. Maayos ang suot nito, tiwala sa sarili at halatang nasa lugar na siya. Napabuntong hininga si Elira. Doon niya napagtanto, ang mundong pinasok nila ay hindi na pareho ng dati. At sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nagsasabing baka mas mabuti pang bumalik na lang siya sa simpleng buhay na nakasanayan niya. Ngunit hindi pa niya alam na ang susunod niyang hakbang ay magdadala sa kanila sa mas matinding pagsubok ng damdamin at desisyon. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malinaw kay Elira ang agwat ng mundong ginagalawan nila ngayon ni Cade. Kahit na inanyayaan siya nito na manatili sa kumpanya bilang pasasalamat, hindi niya maiwasang maramdaman na tila hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Sa bawat hakbang niya sa loob ng opisina, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. May ilan na nagtataka, may ilan na tila nang huhusga. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa pantry para kumuha ng tubig, narinig niya ang ilang empleyado na nag-uusap. "Siya ba yung sinasabi nilang tumulong kay Sir?" tanong ng isa. "Oo, pero tignan mo naman, parang hindi bagay dito." Sagot ng isa pa, may halong pangmamaliit sa tono. Napahinto si Elira, hindi niya inaasahang maririnig iyon. Hindi man siya direktang tinawag, malinaw na siya ang tinutukoy. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglakad pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Pagbalik niya sa kanyang pwesto, napansin niyang may ilang empleyado ang tumitingin sa kanya at agad na umiwas ng tingin nang napansin niyang nakatingin siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Sanay siyang sa hirap pero hindi sa ganitong klasing pakiramdam, yung tila hindi ka tanggap. Sa kabilang banda, abala si Cade sa sunod-sunod na meeting. Mabilis siyang bumabalik sa dati niyang papel bilang CEO. Maayos siyang magsalita, tiwala sa bawat desisyon at halatang sanay sa ganitong mundo. Ngulit sa likod nito, may bahagi sa kanya na patuloy na nag-aalala. Madalas niyang hanapin si Elira sa loob ng opisina. Ngulit sa bawat pagkakataon na nakikita niya ito, napapansin niyang tila lumalayo ang loob nito. Isang hapon, nadatnan niya si Elira na nakaupo sa isang tahimik na sulok, nakatingin lang sa malayo. "Bakit ka nandito mag-isa?" tanong niya habang lumalapit.
Napalingon si Elira at bahagyang numiti pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Nagpapahinga lang. Umupo si Cade sa tabi niya. Hindi ka ba komportable dito? Hindi agad sumagot si Elira. Ilang segundo siyang tahimik bago tuluyang nagsalita. Cade, sa tingin mo ba bagay ako dito? Napatingin si Cade sa kanya. Nagulat sa tanong. Bakit mo natanong? Hindi ko lang maiwasang maramdaman na hindi ako kabilang. Sagot niya, lahat dito iba ang mundo, samantalang ako galing lang sa simpleng buhay. Bahagyang kumunot ng noo ni Cade. Hindi mahalaga kung saan ka galing, ang mahalaga kung sino ka ngayon. Napangiti si Elira pero may lungkot. Madaling sabihin yan para sa'yo, pero ako yung nakakaramdam. Natahimik si Cade, alam niyang may punto si Elira. Kahit gusto niyang gawing pantay ang lahat, hindi niya kayang baguhin agad ang tingin ng ibang tao. Kung nahihirapan ka, pwede naman kitang tulungan, sabi niya. Umiling si Elira, hindi ko gustong tulong na dahil lang sa awa. Hindi awa ang nararamdaman ko, sagot ni Cade na medyo mas seryoso ang tono. Hindi mo ba nakikita? Napatingin si Elira sa kanya, pero agad din niyang iniwas ang tingin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo, pero alam ko kung ano ang nararamdaman ko. Tumayo siya at dahan-dahang lumayo. Naiwan si Cade na nakaupo, hindi alam kung paano hahabulin ang taong unti-unti nang lumalayo sa kanya. Kinagabihan, mag-isa si Elira sa maliit na kwarto na minsan nilang pinagsamahan. Bumalik siya doon para mag-isip. Tahimik niyang tinignan ang paligid, ang kama, ang mesa, at ang mga alaala ng mga panahong magkasama silang walang iniisip kundi kung paano makaraos sa araw. Napabuntong hininga siya. Mas simple noon, bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda, naiwan si Cade sa kanyang malaking opisina. Nasa harap niya ang mga papeles, ngunit hindi niya magawang mag-concentrate. Paulit-ulit pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ni Elira. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Bilang CEO, sanay siyang magdesisyon, pero pagdating kay Elira, parang nawawala ang kumpiyansa niya. Napatingin siya sa bintana ng opisina, tanaw ang lungsod na dati ay kabisado niya. Ngunit ngayon, parang may kulang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kahit nasa kanya na ang lahat, pera, posisyon, at kapangyarihan, may isang bagay pa rin siyang hindi kayang kontrolin. At iyon ay ang puso ng babae na nagligtas sa kanya noong wala siyang kahit ano. Kinabukasan, maaga pang nagigising si Cade, ngunit hindi siya agad pumasok sa opisina. Sa halip, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama sa kanyang malawak na silid, tahimik na nakatingin sa sahig. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Elira, pati ang mga tingin ng mga tao sa kumpanya. Sa unang pagkakataon matapos niyang mabawi ang lahat ng alaala niya, hindi ang negosyo ang bumabagabag sa kanya, kundi ang taong tumulong sa kanya noong wala siyang kahit ano. Habang nakatingin siya sa kanyang relo, ang parehong relo na nakita niya sa bag noon, napapikit siya sandali. Naalala niya ang mga araw na wala siyang maalala, kung saan si Elira lang ang nagsilbing gabay niya. Ang simpleng kwarto, ang simpleng pagkain, at ang katahimikan na hindi niya naranasan sa mundo niya bilang CEO. Doon niya napagtanto na sa kabila ng lahat ng kayamanan niya, doon niya unang naramdaman ang tunay na kapayapaan. Bigla siyang tumayo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagbihis at umalis, hindi papunta sa kumpanya, kundi sa lugar kung saan niya alam na makikita si Elira. Pagdating niya sa maliit na inuupahang kwarto, sandali siyang tumigil sa labas ng pinto. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ilang segundo ang lumipas bago bukmukas ang pinto, at bumungad sa kanya si Elira. Nagulat ito nang makita siya. Cade, anong ginagawa mo dito? Hindi agad sumagot si Cade. Tinitigan niya lang si Elira, na para bang inaalala ang bawat detalye ng mukha nito. Kung tungkol ito sa trabaho o sa kumpanya, hindi na kailangan.
Hindi, hindi yun ang pakay ko. Napatingin si Elira sa kanya, nagtataka. Lumapit si Cade ng isang hakbang. Nandito ako dahil sa'yo. Natahimik si Elira. Alam ko na nagbago na ang lahat. Alam ko na hindi na pareho ang sitwasyon natin, pero hindi ibig sabihin nun na nagbago na rin ang nararamdaman ko. Nayuko si Elira. Cade, hindi mo kailangan. Kailangan. Mariini sagot niya, pero kalmado ang tono. Kasi kung hindi ko sasabihin ngayon, baka mawalan ako ng pagkakataon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Noong wala akong maalala, ikaw lang ang kasama ko. Hindi dahil wala akong choice, kundi dahil ikaw ang nandyan. Nakita ko kung sino ka, kung paano ka magmahal, kung paano ka magsakripisyo. Napatingin si Elira sa kanya pero hindi pa rin nagsasalita. Hindi yun awa, dagdag ni Cade. Hindi yun utang na ub. Dahil kung ganun lang, matagal ko nang sanang binayaran lahat ng ginawa mo. Pero hindi Hindi yun ang nararamdaman ko. Unti-unting tumingalaw si Elira at doon niya nakita ang kaseryosohan sa mga mata ni Cade. Mahal kita, diretsyong sabi niya. Parang tumigil ang mundo ni Elira sa narinig niya. Hindi niya inaasahan ng mga salitang yun, lalo na sa sitwasyon nila ngayon. Cade, mahina niyang sabi, halatang nalilito. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalayo ang mundo natin? CEO ka, ako simpleng tao lang. Hindi mahalaga yun, agad niyang sagot. Hindi ko hinahanap ang status mo, ikaw ang hinahanap ko. Umiling si Elira. Pero ako, hindi ko alam kung kaya ko. Natatakot ako. Saan? Tanong ni Cade. Sa pagbabago, sagot niya. Sa posibilidad na isang araw, magising ako at maramdaman na hindi na ako sapat sa mundo mo. Lumapit pa si Cade, mas lumapit kaysa kanina. Hindi ka kailanmang magiging kulang para sa akin. Tahimik na napaluha si Elira. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang sinasabi ni Cade o kung mas pipiliin niyang protektahan ang sarili niya sa sakit na maaaring dumating. Hindi ko kailangan ng awa, muli niyang sabi, pero mas mahina na ang boses niya. Hindi awa, ulit ni Cade, pagmamahal. Natahimik silang dalawa, ramdam ang bigat ng sandali. Hindi agad sumagot si Elira, ngulit sa loob niya, may dalawang boses na naglalaban. Ang takot na magkamali at ang pag-asa na baka sa pagkakataong ito, may taong handang piliin siya, hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. At sa gitna ng katahimikan, unti-unting nabubuo ang pinakamahalagang desisyon sa buhay niya. Isang desisyon na magdidikta kung lalaban ba siya para sa nararamdaman niya o iiwas para hindi masaktan. Matagal na nanatiling tahimik ang kwarto matapos ang sinabi ni Cade. Naririnig lamang ang mahinang ugong ng electric fan at ang mabagal na paghinga nilang dalawa. Nakayuko si Elira, habang si Cade ay hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tila handang hintayin ang kahit anong sagot na ibibigay niya. Dahan-dahang umangat ang mukha ni Elira. May bakas pa ng luha ang kanyang mga mata, ngunit sa likod nito ay may kung anong pagbabago. Hindi na puro takot, kundi may halong pag-unawa. Cade, mahina niyang sabi, hindi madali para sa akin to. Tumungo si Cade. Alam ko. Pero mas natatakot ako sa isang bagay, patuloy niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Yung pagsisisihan ko na hindi ko sinubukan. Napahinto si Cade. Hindi siya agad nakapagsalita pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Kung iiwas ako ngayon, dagdag ni Elira, baka habang buhay kong tanungin ang sarili ko kung ano sana ang nangyari kung nagtiwala ako. Tuluyan siyang tumingin kay Cade, kaya susubukan ko. Parang nabunutan ng tinik si Cade, hindi niya napigilan ang bahagyang paghinga ng malalim na parang matagal niyang hinihintay ang sagot na iyon. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito, sabi ni Elira, pero ayoko nang matakot. Lumapit si Cade at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Hindi ito pilit, kundi maingat. Parang ayaw niyang masira ang sandaling iyon. Hindi kita pababayaan, sabi niya. At sa simpleng sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi dahil naging perpekto ang mundo nila, kundi dahil pinili nilang harapin ito ng magkasama. Lumipas ang mga linggo
At unti-unting nag-adjust si Elira sa bagong kapaligiran. Hindi pa rin nawawala ang ilang mapanghusgang tingin, pero hindi na siya ganoong naaapektuhan tulad ng dati. Mas pinili niyang ituon ang sarili sa kung ano ang kaya niyang gawin. Sa tulong ni Cade, hindi bilang CEO, kundi bilang taong naniniwala sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataon na magsimula ng maliit na negosyo. Isang simpleng food stall na matagal niyang pangarap. Hindi ito agad naging madali, pero unti-unti nagsimulang kumita at lumago. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang naramdaman na may sarili siyang lugar, hindi bilang tinulungan, kundi bilang isang taong may sariling kakayahan. Samantala, si Cade ay patuloy na namuno sa kumpanya. Ngulit may nagbago sa paraan niya ng pamumuno. Mas naging maingat siya sa pakitutungo sa mga empleyado, mas bukas sa pakikinig, at mas pinapahalagahan ng mga taong nasa ibaba. Marahil dala iyon ng mga karanasang pinagdaanan niya, ang mga araw na wala siyang kahit ano, at ang babaeng hindi siya tinignan base sa estado niya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng maliit na food stall ni Elira, tahimik silang nagmamasdan sa mga taong dumadaan. Hindi man enggrande ang lugar, may kakaibang saya sa simpleng sandaling iyon. "Naaalala mo pa nung una tayong nagkita?" tanong ni Cade. Napangiti si Elira. "Paano ko makakalimutan? Akala ko pulbi ka lang na kailangan ng tulong." "Pulbi naman talaga ako nun," sagot ni Cade, bahagyang natawa. Hindi ka pulbi. Nawalan ka lang ng lahat, pero hindi ng pagkatao mo." Napatingin si Cade sa kanya, at sa sandaling iyon, mas lalo niyang nauunawaan kung bakit siya nahulog sa babaeng iyon. "Kung hindi mo ako tinulungan noon, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon." "Kung hindi kita tinulungan," sagot ni Elira, "hindi ko rin makikilala kung sino talaga ako." Nagtinginan sila, at pareho nilang nauunawaan ng ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi man perpekto ang buhay, hindi man madali ang lahat, natutunan nilang tanggapin ng bawat pagbabago. Hindi na mahalaga kung saan sila nanggaling o kung gaano kalaki ang pagitan ng mundo nila noon. Dahil sa huli, pala hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa estado sa buhay, kundi sa paraan niyang pagtrato sa iba at sa tapang niyang piliin ang tama kahit mahirap. At sa simpleng kwento na nagsimula sa madilim na kalsada, natagpuan nila ang liwanag. Hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at pag-unawa na pinili nilang panghawakan.